Gabriel's point of view. 3 araw nang nasa ospital si Ashley, pero hindi pa siya tuluyang pinalalabas ng doktor. Sila Manang Trining muna ang pinagbantay ko sa kanya dahil tatapusin ko muna ang mga gagawin ko sa office para maalagaan ko siya pag uwi namin. Baka nga mas mabuti na rin na wala ako sa ospital dahil hindi niya pa rin ako pinapansin. At alam kong kailangan ng asawa ko ng space ngayon. Abala ko sa pagpirma ng mga papeles nang tumawag si Manang. Hello Manang Trining, may problema ba? Hello iho. Nabanggit nga pala ng doktor na pwede na raw umuwi si Ashley bukas. Ganun ho ba? Sige po, pakisabi kay Michelle na pakilinis ng kwarto namin. At ako na bukas ang mag-aasikaso sa asawa ko. Saad ko? Sige, sasabihin ko rin ngayon. Nga pala iho, ayaw na namang kumain ng asawa mo. Uwi ka ni Manang Trining. Isa pa yan sa problema ko kay Ashley. Hindi rin siya mapilit kumain kapag talagang ayaw niya. May mga iniinom pa naman siyang gamot. Kaya nga masyado na akong nababahala sa kanya. Kaya gusto ko siyang mabantayan kapag nakalabas na siya ng ospital. Hindi rin naman kasi siya mapasunod ng mga kasambahay at kahit si Rose. Oo, halos araw-araw ay dumadalaw si Rose sa kanya. Madalas ay aalis lang siya kapag dumating ako. Parang salita na kami sa pagbabantay kahit na ayaw na siyang papuntahin ni Ashley doon dahil hindi naman na daw niya kailangan ng mag-aalaga sa kanya. Napailing na lang ako. Manang, pasensya na talaga kung wala ko riyan. Ikaw lang aasahan ko na makakapagpakain kay Ashley bukod kay Rose. Hanggat maaari sana ay huwag niyo siyang ahayaan na magpalipas ng gutom dahil lalo siyang manghihina at hindi pa makakainom ng gamot niya. Sige iho, pero sinasabi ko na baka hindi ko siya mapasunod dahil may katigasan ang ulo ng asawa mo ngayon. Opo Manang, naiintindihan ko. Hayaan niyo na lang po kapag ayaw niya talaga. Hindi po kasi biro ang nangyari sa amin, lalo na sa kanya. Pakihabaan na lang ang pasensya po. Alam kong babalik din sa dati si Ashley. Salamat po. Ini-off ko na rin kaagad ang tawag. Yumuko na lang ako sa mesa saglit para magpahinga. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Noon makita ko lang si Cindy ay ayos na ako. Buo na ang araw ko. Pero nang maging asawa ko si Ashley, naging komplikado na ang lahat. Una pa lang naman ay alam ko na malayo ang ugali ni Cindy kay Ashley. Kaya sigurado akong hindi ako mahuhulog sa kanya. Hindi kasi siya yung tipo ko. Pero ngayon, ewan ko. Biglang nagbago ang lahat sa isang iglap. Ashley's point of view. Sa huli ay wala rin akong nagawa kung hindi ang kumain na lang pagkatapos ng pakiusap ni Manang Trining. Pagkatapos kong uminom ng vitamins ay nahiga na ulit ako sa higaan ko. Inalalayan pa nga ako ni Ate Michelle pero inawat ko lang siya. Dahil kaya ko naman ang sarili ko. Hi. Bati ni Daniel na hindi ko napansin na pumasok na pala sa kwarto ko. Pangalawang beses niya na ngayon nang dumalaw sa akin dito. Nung una pa nga ay galit na galit talaga siya at buti na lang wala si Gabriel dito. Kung hindi ay siguradong magpapang-abot sila. Nginitian niya sila Manang Trining bago lumapit sa akin. At hinalikan ako sa noo. Kilala na rin siya nila Manang Trining dahil kay Rose. Umupo sa monoblock chair na malapit sa akin si Daniel. Kamusta? Nakangiti niyang tanong. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mapangiti dahil nakakahawa ang ngiti niya. Hinawakan ko ang kamay ng binata at pinisil na para bang sa paraan na yon ay mailalabas ko ang galit ko. Hindi ko na kaya na makasama ang asawa ko, Daniel. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Napaiyak na lamang ako nang maalala na naman ang nangyari. Akala ko kaya kong itago to hanggang maging maayos ako. Pero hindi pala yun ganun kadali. Kaya kong tanggapin ang lahat ng masasakit na salita sa akin ni Gabriel.
Pero mawala ang anak ko, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Umiiyak na saad ko habang pinupunasan ni Daniel ang luha ko. Sila manang naman ay nakita ko na lumabas para bigyan siguro kami ng oras ni Daniel. Shh! It's okay, Ashley. Nandito lang ako. Umiyak ka lang hanggang gusto mo. I won't judge you. Umupo ako sa kama at pinaupo si Daniel sa tabi ko. Agad naman siyang sumunod kaya kaagad ay niyakap ko siya at doon umiyak. Masama ba akong asawa o anak para parusahan ako ng ganito? Sinunod ko naman lahat ng gusto ni Daddy. Binuhos ko lahat ng sakit sa bawat salita ko. Si Daniel naman ay yakap lang ako at pilit pinapalakas ang loob ko. Wala kang kasalanan, Ashley. Ipagdasal na lang natin ang baby mo. Ang totoo niyan, ang swerte-swerte na sana ni Gabriel sa'yo. Magaling kang magluto, maghalaman, maglinis at kung ano-ano pa. Masyado lang siyang arugante kaya nasira ang marriage niyo. Can I have a favor, Daniel? Nakahilig ako sa balikat niya. Of course, I will do anything for my best friend. Pambobola niya na kinangiti ko naman. Magpasama ka kay Ate Michelle sa mansyon. Kunin mo yung envelope na nasa ilalim ng closet ko, na nasa walk-in closet namin sa kwarto namin. Wait, what are you planning? He'll look at me like I'm in trouble. I'll pass the petition paper to the court with your help, of course. You'll also help me to make our annulment process faster because you're the only person that can help me. Besides, you have a lot of connections. Nakita ko ang pag-iling-iling ni Daniel, pero alam ko na wala na rin naman siyang magagawa. Are you really sure about that, Ashley? Of course. Ilang gabi ko na rin tong pinag-isipan at buo na ang desisyon ko. Seryoso na saad ko, na kinatango na lamang ni Daniel. Wala pang isang oras ay nakabalik na si Daniel galing sa mansyon. Dala-dala ang pinakukuha ko. Sinamahan siya ni Manang Trining na umuwi para ituro ang pasikot-sikot sa mansyon. Sigurado ka na ba talaga? Paninigurado sa akin ni Daniel habang iniaabot sa akin ng petition papers at sign pen. Oo naman, sigurado na ako. Tignan mo nga oh, naunahan pa ako ni Gabriel na pirmahan to. Sabay pakita ko sa pirma ng asawa ko sa annulment papers namin. Pinagplanuhan niyo talagang mag-asawa yan oh. Actually, siya lang. Wala akong kaalam-alam na may ganito na pala kami. Kung hindi ko pa nakita sa damitan ni Gabriel. Wala man lang akong kaalam-alam na may inaayos na pala siyang annulment namin sa korte. May pirma na nga to nang makita ko, kaya itinago ko dahil ayokong matuloy. Pero heto na ako ngayon, ako ang magtutuloy. Walang sabi-sabi ay pinirmahan ko na rin ang parte ko, kung saan hinihingi ang pirma ko. Wala talagang puso ang asawa mo. Mas mabuti pa nga siguro kung hiwalayan mo na siya. Huwag kang mag-alala, Ashley. Tutulungan kita gaya ng gusto mo. Pinal na wika ni Daniel. Hindi ko tuloy mapigilan na yakapin ulit siya. Thank you, Daniel. You're a big help. Alam mo naman na wala akong malalapitan bukod sa'yo. Dahil alam mo naman na kapag kila mommy ako humingi ng tulong, ay siguradong magagalit pa sila. Lalo na at annulment to. Ginulo naman niya ang buhok ko habang nakayakap pa rin ako sa kanya. Hindi ko pa nga rin nasasabi ang nangyari sa baby ko, tapos dadagdagan ko pa. Saka ko nasasabihin ang lahat kapag annulled na kami ni Gabriel. Sige, kung yan ang gusto mo. Alam mo naman na gusto ko lagi kang masaya, Ashley. Kayo ni Rose, para na tayong magkakapatid kaya nandito ko para ipagtanggol kayo. Magkayakap pa rin kami nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Rose at Gabriel. Hindi naman ako makagalaw kaagad sa pagkakayakap ko kay Daniel. If he likes you, he'll punch me right here, right now. Daniel whispered to my ears and hugged me tighter. Kuya Daniel! Rose exclaimed.
Niyakap na rin kami ni Daniel. Pagkalipas ng ilang sandali ay humiwalay na rin kaming tatlo sa yakap. Kuya, silang family ko sa loob ng 6 na taon. Pakilala ni Rose sa amin kay Gabriel na nasa sofa. Ngumiti lang ng malungkot si Gabriel at tumango. Hindi ito nagsalita ng kahit na ano, pero nanatili itong nakatingin kay Daniel na para bang kinikilatis niya itong mabuti. Aalis na ako, Ashley. Mukhang sasaktan ako ng asawa mo. At saka isa pa, aasikasuhin ko na to. Sabay pakita ni Daniel sa envelope na naglalaman ng annulment papers namin. Sige, mag-iingat ka at salamat sa tulong mo, Daniel. Ikaw din. Dadalaw ulit ako sa susunod. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Nandito lang ako. Tumango naman ako at hinalikan niya ako sa noo, bago lumapit kay Rose para halikan din sa noo. Narinig ko pa siyang nagpaalam kay Gabriel, pero hindi naman siya kinibo ng asawa ko. Gabriel's point of view. Nakatingin lamang ako sa kanila habang nag-uusap sila. Hindi ko naman gaanong marinig ang pinag-uusapan nila dahil mahina ako. Humalukip-kip na lamang ako habang nakaupo rito sa sofa. Kanina nga nang maabutan namin sila ni Rose na magkayakap ay parang gusto kong manakit, manuntok o kung ano paman. Basta lang masaktan ko ang lalaking to. Pero hindi pwede. Masyado siyang importante sa 2 babae sa buhay ko. Malaki ang ginampanan ni Daniel sa kanila, kaya malapit talaga sila sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit. Inagaw na nga niya sa amin si Rose ng ilang taon. Pakiramdam ko pati atensyon ni Ashley, aagawin pa niya. Mukha naman siyang mabait pero hindi ko gusto ang payakap-yakap niya sa asawa ko. Tumayo na si Daniel sa higaan ni Ashley at hinalikan pa siya sa noo bago pumunta sa katabi ko na si Rose at hinalikan din sa noo. Aalis na ako. Alagaan mo si Ashley ha? Babalik naman ako rito kapag may oras ako. Paalam nito kay Rose. Aalis ka na naman? Malungkot na tanong ng kapatid ko. Wala namang bago, Rose. Ikaw na muna ang bahala kay Ashley. Tulungan mo ang kuya mo. Bumaling pa ito sa akin pero hindi ko pinansin. Pare, una na ako. Tinanguan ko lang siya pero hindi ko na binigyan ng tingin. Excited ka na bang umuwi? Tanong ko kay Ashley habang inaayos ang mga gamit namin na dadalhin ko na lang sa sasakyan. Wala na naman akong marinig na tugon sa kanya. Ngayon kasi ang discharge ni Ashley rito sa ospital. At nakalib na rin ako kaya ako nang mag-aasikaso sa kanya. Si Judy at Michelle nang nagbaba ng mga gamit namin papunta sa sasakyan namin. Ako naman ay heto. Tinutulak na si Ashley sa wheelchair papunta sa elevator pababa. May gusto ka bang bilhin bago tayo umuwi? Jollibee, McDo, KFC. Alam kong sawa ka na sa mga pagkain dito sa ospital. Napailing na lamang ako at bumuga ng hangin. Hindi niya talaga ako kinakausap hanggang ngayon. Hanggang kailan ba magiging ganito sa akin ang asawa ko? Parang hindi ako nag-e-exist. Gusto ko sana siyang ibili ng makakain sa labas pero mukha namang ayaw niya. Kaya nag-drive na lamang ako hanggang sa makarating kami sa mansyon. Alam kong sawa ka na sa mga pagkain sa ospital. Napailing na lamang ako at bumuga ng hangin. Hindi niya talaga ako kinakausap hanggang ngayon. Hanggang kailan ba magiging ganito sa akin ang asawa ko? Parang hindi ako nag-e-exist. Gusto ko sana siyang ibili ng makakain sa labas pero mukha namang ayaw niya. Kaya nag-drive na lamang ako nang nag-drive hanggang sa makarating kami sa mansyon. Tahimik sa mansyon pero alam ko na may surprise na inihanda sila Julie para sa kanya. Nauna na rin sila Michelle na umuwi kaysa sa amin. Kaya kami lang dalawang magkasama sa sasakyan kanina pa uwi. Pagbukas namin ng pinto ay nagulat ako nang may lumabas na kung ano. Party popper pala ang hawak ni Rose at Judy. Welcome home!
Sabay-sabay na sabi nila kay Ashley na katabi ko lang. Nginitian lang ni Ashley sila at dumiretso na ito ng akyat sa hagdan. Nagulat naman sila sa ginawa ni Ashley dahil hindi man lang nito pinansin ng mga kasambahay. Pati ang mga niluto nila manang na nasa center table. Pagpasensyahan nyo na. Gusto na talaga niyang magpahinga. Tumango naman sila sa sinabi ko at nagkanya-kanya na ng kain. Inaya pa nga nila ako pero sabi ko ay sabay na lang kami ni Ashley. Pag-akyat ko sa kwarto kasama ng mga gamit namin ay naabutan ko ang asawa ko sa balcony na nakaupo. Bakit hindi mo pinansin sila, Rose? Masuyo kong sabi sa kanya. Bakit, Gabriel? Hanggang kailan ba ako dapat maging mabait para mahalin naman ako ng mga tao sa paligid ko? Mahina niyang sabi. Pinakatitigan ko siyang mabuti. Naluluha na siya at ang kamao niya ay nakatikom. Kaya nga umakyat ako kaagad kasi gusto kong mapag-isa. Pero sinundan mo na naman ako. Hindi ka ba nakakaramdam na ayoko na makasama ka? Galit na saad ni Ashley. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kahit kailan ay hindi ko siya narinig na nagsalita ng ganon. Lagi siyang kalmado noon at nakangiti. Nag-aalala kasi ako sa lagay mo, Ashley. Kaya hindi ko kayang malingat saglit sa'yo. Paliwanag ko. Ang sabihin mo, gusto mong ipamukha sa akin kung gaano ko kawalang halaga. Kung gaano ko maging pabigat, hindi ba? Lumuhod ako sa harap niya at hinalika ng mga kamay niya. Mali. Wala akong iniisip na ganyan sa'yo. Yan ang sabi mo sa akin, na wala akong halaga. Tsaka diba, aalis ka na rito? Bakit nandito ka pa? Mas gusto ko nga kapag hindi kita nakikita. Tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi na ako aalis. I've decided to give our marriage a try, Ashley. A try? Ngayon pa? Ngayon pa na wala na ang baby natin. Wala na ang dapat ay magiging daan para mabuo tayong pamilya. Tuluyan na siyang umiyak sa harap ko. Alam mo ba na tuwang-tuwa ko nang malaman ko na buntis ako? Kasi alam kong matutuwa ka at baka mag-iba na ang pakikitungo mo sa akin. Na baka maisipan mo na magkakapamilya ka na at bigyan ako ng chance para mahalin mo. Pero sa isang iglap lang, naglaho ang plano ko. Ang sakit, Gabriel. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung kailan ako makakabangon. Galit na galit ako sa'yo. Sa lahat ng sakit na binigay mo sa akin. Tao lang ako. Nagmahal ng totoo. Kayang magpakamartir para sa pagsasama natin. Pero marunong din akong sumuko lalo na kapag tuluyan na akong napagod. Humahagulhol na sabi niya at pinaghampas ako. Niyakap ko lang siya ng mahigpit kahit kumakawala siya sa akin. Huwag mong sasabihin na hindi ko alam ang nararamdaman mo, Ashley. Dahil nawalan din ako. Magtulungan tayo na ayusin ang isa't isa. Sorry sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Sige, magalit ka lang sa akin hanggat gusto mo. Kung yan ang magpapasaya sa'yo. No, I hate you, Gabriel. Get out. Huwag mong hintayin na tuluyan kitang hindi kilalanin bilang asawa ko. Sigaw ni Ashley habang kita mo sa mga mata niya ang galit. Hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan ng pagsasama namin. Alam ko na mali ako at kailangan kong tanggapin ang galit ng asawa ko. Ngayon ako babawi sa kanya para mapatawad niya ako sa lahat ng nagawa ko at sana ay hindi pa huli ang lahat. Ano ang gagawin ni Gabriel para mapatawad siya ni Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.